So nandito nga tayo sa Casa Corrales. And until now ay pag-aari pa rin ng mga descendant, no? And ang maririnig mo lang talaga yung mga huni ng ibon, alon ng tubig, ng dagat. 1888 itinanim ang puno na ito. Grabe, napakalaki. Okay mga ka-Shipero, magandang umaga sa inyo. Tayo ay nandito sa Mactan, Cebu International Airport. And so ngayon ay February 26, 2026 and ang oras na natin ay 9:30 na ng umaga. So actually mga ka-Shipero, papunta tayo ng Camiguin Island. And so wala palang direct flight from Manila to Camiguin. So kailangan nating mag-layover dito sa Cebu. So from Manila to Cebu and then Cebu to Camiguin. Kakarating lang natin dito ng mga 8:30 ng umaga. And ngayon naghihintay tayo ng oras kasi meron tayong layover na 2 hours dito sa Cebu. Ang boarding time natin is 10:20 ng umaga. Ang dating natin sa Camiguin is mga 12 noon. Kaya kakain na muna tayo ngayon. Kasi baka mamaya, pagdating natin doon, wala masyadong kainan. Or siguro meron pero malayo. 10:20 na ng umaga. So, hindi ko pa alam kung anong gate tayo. Hanapin muna natin. Gate 25A tayo. And boarding na daw. Ayun, 25A. Dulo pa pala. Nasa baba pala ang 25A. Yun. Boarding na tayo. Kaya 11 o'clock na ng tanghali, mga ka-Shipero. So medyo na-delay tayo. Maliit na. Mas maliit na yung plane natin, no? Kasi maliit lang naman yung We are island na expecting an pupuntahan almost natin, full which is flight. Please Camiguin prioritize Island, no? placing your big bags and luggage inside the open. Tayo sa Mambahaw, Camiguin. So ang oras na natin 12:05 ng hapon, ng tanghali, no? Na kaya ng leali sa luggage ko, durog na yata. Okay, Mambahaw, Camiguin Province.
Kontayin muna natin yung ating luggage dito. So hindi ako masyadong nagdala ng malaking luggage kasi konti lang yung dinala kong gamit. Okay, andito na kaya yung sundo natin. Oh, ito na nga. Winawagayway na yung pangalan natin. Joseph? Hi, boss. Anong sasakyan natin? Anong tawag nyo dyan? Motorella. Ito ang tricycle nyo dito. Oh. So, ito yung sasakyan natin. Yes. Araw ka dito, sir? Hanggang March 1. So, mag-i-stay tayo dito ng ngayong araw, 26, February 26 hanggang March 1. Okay, so ito talaga yung matatawag nating probinsya, no? Meron ba kayong mall dito? Gaisano lang. Gaisano lang ang mall nila. Jollibee. Jollibee. Diba? So, probinsyang-probinsya ang Camiguin. Pero syempre, ang maganda rito yung mga beach nyo, no? Okay. At saka yung mga tao rito, sir. Ay, mga tao. O, mababait. Walang barumbado. So, yung mga pumupunta rito sa Camiguin, syempre, ang pinupuntahan nila is yung mga magagandang tanawin like mga beach, mga falls. So, ito yung daanan papasok. Nasira? Nasiraan sila. Andito na ba tayo? Oh, hindi pa ito. Kala ko ito na eh. Hindi yan old. Mahilig ka sa sir? Mga old. Oo. Ito yung mga picture. Dito ba marami? Marami. Ayan na. Ayan na. Ito na yun. May puno na Ganda. Kasya ba? Kasya. So, nandito na tayo. Grabe itong puno na to. Century old tree na to, no? O, nandito na tayo. Mamaya puntahan natin yung century old tree na yan. Nandito na tayo mga kaichuber. Ito na. Oh, alam nyo na. Oh, di ba may beach dito? Pwede ba maligo dyan? Ha? Pwede? Pwede. Hello? Wala na ako nagamit sa kuwan. Kiluhan naman ako. Magandang hapon po. Di ba? Ang ganda. Pasensya na kasi nag-repair. Okay lang po. Hindi na umuulan. Ayan, si Ma'am Sugar. Hello po, Ma'am Sugar. So, Ma'am Sugar, kayo po ay isa sa mga descendant Yes. ng Corrales. Okay, puntahan natin yung century old tree. Pakikiraan. So, nandito nga tayo sa Casa Corrales. Dito nga sa Camiguin. Ale, tsinelas muna tayo. Makikiraan, huwag mo akong kagatin. Ayan. So, ang bahay na ito ay itinayo 1918. And until now ay pag-aari pa rin ng mga descendant, no? Ayan. So, yung nakausap natin si Ma'am Sugar, siya ang 6th generation. Ayan.
Okay. Tapos, nandito yung yung beach. Pero gusto ko muna makita yung 100 years old na puno bago tayo dumiretso dun sa beachfront. Okay, maganda yung bahay nila kasi malawak yung bakuran. Nag-iisa lang ang bahay na ito dito. Ang maririnig mo lang talaga yung mga huni ng ibon, yung alon ng tubig, ng dagat. Ayan. So, ito na yung matandang puno. Ayan, oh. Diba? So, may nakasulat dito yan sa harapan. Grabe, mga kaitsubero. Hindi ako nagkakamali, 137 years old ang puno na ito. Meron yan dito sa harapan. Yun, oh. Pili nut. The pili tree was planted in 1888 by the late Don Carlos Zamora Corrales, then Governor General of Cagayan de Misamis, in commemoration as member of the First Philippine Assembly. The assembly was organized prior to the First Philippine Revolutionary Congress held at Barasuing Church, Malolos, Bulacan on September 15, 1898. 1888 pa ang puno. So, bali 1888, itinanim ang puno na ito. Tingnan nyo guys kung gaano kalapad ang puno na ito. Oh. Parang 2 dipa o 3 dipa. Laki oh. Grabe. Ang laking puno. Ayan, punta naman tayo dun sa beachfront. Daling ko kayo dun. So ulitin ko lang, ito yung pinaka main entrance ng bahay. So kapag nandun ka sa may tapat ng puno, yung century-old tree, parang yun yung pinakaharap ng bahay. Pero hindi pala. Ito pala yung, nandito pala yung pinakaharap kasi nandyan yung main staircase ng bahay nila. Grabe yung mga puno dito. Ang lalaki oh. Ito pa oh. Diba? Tapos meron pa rito oh. I'm sure sasabihin na naman ng iba dyan, may kapre. Kayo talagang hilig nyo sa kapre. Masyado kayong nanonood ng mga nakakatakot na movie. Alam nyo ba mga kaitsubero, nung ako ay grade school, marunong akong umakyat ng puno ng niyog. Kasi, tumira ako sa Cagayan Valley. Tapos nung mga 8 years old, 9, 10 years old ako, talagang umakyat kami ng mga puno, mga nyog. Minsan nga naalala ko meron kaming pinasok na property. Ang dami kasi mga puno ng nyog. So ginawa namin, yung 3 kong kaibigan, wala lang naikwento ko lang ginawa namin, yun lang kasi yung nyugan nila na maraming bunga. So ang ginawa namin, umakyat talaga kami sa taas. Tapos, yung buko, dun na namin kinaga. Tapos dun na namin ininom yung juice niya, pati yung buko. Tapos maya-maya kita namin mula sa malayo, tumatakbo na yung may-ari ng nyugan at may dalang itak. So ang ginawa namin, talagang nagmadali kami at ang tawag doon, yung nagmadaling bumaba, nagdaus-os ba tawag doon? Talagang grabe mga kaitsubero. Tapos nung pagbaba ko, grabe. Ang dami kong mga dito, gas-gas, dito, sa paa. Kaya magaling ako umakyat ng puno ng nyog. Pero ewan ko lang ngayon, no? Kung kaya ko pa. Feeling ko kaya ko pa rin naman. Ayan. So hindi ako ipinanganak sa Cagayan Valley Pinanganak ako sa Marikina. Tapos nung nag 8 years old ako, umuwi kami ng Cagayan Valley kasi taga doon yung tatay ko. Tapos nung 3rd year high school na ako, hindi ko na tinapos. Bumalik na ako ng Maynila.
Tapos sa Maynila na ako nagtapos ng high school. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Ever since, hindi na ako bumalik. Ayan, so hindi ako laking Cagayan Valley. Ayan. So wala lang, na-share ko lang sa inyo, no? Ayan, so naiba na yung kwento natin. Nandito na tayo sa pinaka-beachfront. Kaya lang hindi swimmable dito. Balik na tayo ng bahay. Ang lawak ng property nila, guys. Yung mga puno na yan na natatanaw nyo, kanila yan hanggang dito. Hanggang dito, kanila pa yan. Kasi itong puno na to, laki rin, oh. Siguro magwa 100 years old na rin ito. Alam mo, oh, laki, oh. 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 Diba?